So, sa gabing ito ay gusto kong mag-share ang aking bulay-bulay is about sa pagbabago or change. Habang ako ay nag-iisip, sabi ko, Lord, matatapos na yung year. So wala pa akong schedule, no? Nagbubulay-bulay na ako. Sabi ko, Lord, matatapos ang year. At kakaharapin namin ang panibagong taon na year 2025. Ano ang aming pwedeng gawin sa darating na 2025? Sabi ko, kung ang buhay ko ay magpapatuloy katulad ng ganitong 2024, makakasurvive kaya ako sa 2025? What I'm trying to say here is kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Kaya ko kaya ng whole 2025 na gano'n ang aking magiging estado? Ang alam ko kasi, kapag kulang ka sa tulog at walang exercise at hindi healthy yung mga kinakain, alam natin ang kaparoroonan o kakatapusan ng mga bagay na pwedeng mangyari. So, nisip ko, Lord, anong pwedeng ma-share? Hanggang sa dinala ako sa mga talata at naisip ko, sabi ko, Lord, marahil itong magandang i-share about sa pagbabago. Pero ang aking title ay Becoming an Agent of Change. Again, Becoming an Agent of Change. So sa Tagalog ay pwede kong i-explain or i-define ng ganito, na tayo ay dapat maging isang ahente or maging isang agent para doon sa pagbabago na ating gustong mangyari. So, alam naman natin, sa mundong ito, hallelujah, walang permanente, lahat ay nagbabago. Tama? So, sabi nga nila, kung merong constant na hindi nagbabago, walang iba kundi ang change. Laging nag-change yan. Kahit na anong gawin natin, hindi tayo gumalaw, hindi tayo, sabi natin, mag-isip ng mga bagay-bagay, asahan mo, ang paligid mo at ang sarili mo ay magbabago yan. Tumatanda ka at napapagod ka at alam natin ang kahinatnunan sa katapos-tapusan, ikaw rin ay, kung maglobby ng Panginoon, wala ng panahon. Kung lobby ng Panginoon, mahaba pa ang panahon, ay aabot ka sa katandaan at aabot doon sa kamatayan. No? So yan ay hindi mapipigilan kahit sino man. Kahit anong panalangin natin, hallelujah, that is the principle na hindi natin mapipigilan. At hindi ang Diyos, hallelujah, na pwedeng sabihin natin na pumigil sa pagbabago sapagkat siya ang Diyos at siya ang author ng pagbabago. Mamaya, susuportahan natin yan ng mga talata. Pero bago mo na yun, ay gusto kong magbigay ng istorya. Okay? So, ang istorya na ito ay bilang isang, sabihin natin, pundasyon, ay makukuha natin dito sa Matthew chapter 20, verses 29 hanggang 34. Tapos another story na ating makikita sa John chapter 5, verses 1 hanggang 13. So dito muna tayo sa Matthew chapter 20, verse 29 hanggang 34. Ang context nito ay patungkol sa two blind men receive sight. Okay? So, umpisahan natin sa verse 29, Matthew chapter 20, verse 29. As Jesus and his disciples were leaving Jericho, a large crowd followed him. Two blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was going by, they shouted, "Lord, Son of David, have mercy on us." The crowd rebuked them and told them to be quiet. But they shouted all the louder, "Lord, Son of David, have mercy on us."
Jesus stopped and called them. "What do you want me to do for you?" he asked. "Lord," they answered, "we want our sight." Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately they received their sight and followed him. Hallelujah. And sa another story na ating pwedeng basahin din, in John chapter 5, verses 1 hanggang 13, ang context nito is patungkol sa the healing at the pool. Sa verse 1, ang sabi dito, "Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festival. Now there is in Jerusalem near at the sheep gate a pool, which is in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, 'Do you want to get well?' Sabi ni Jesus, 'Sir,' the invalid replied, 'I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me.' Then Jesus said to him, 'Get up, pick up your mat and walk.' At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which that took place was Sabbath. And so the Jewish leaders said to the man who has been healed, 'It is Sabbath. The law forbids that you carry your mat.' But he replied, 'The man who made me well said to me, pick up your mat and walk.' And they asked him, 'Who is this fellow who told you to pick it up and walk?' The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there." Hallelujah. Now, ating nakita ang dalawang istorya. Dalawang istorya na kung saan merong karakter na tao na merong sakit. Yung una, alam nila na si Jesus ay paroroon sa lugar na kung saan sila ay sabihin natin ay nakatambay or naghihintay. Dahilan sila ay may sakit, hindi sila makalapit kay Jesus. Pero ang ginawa nila at alam nila, dahilan siguro sa kanilang narinig sa paligid na si Jesus ay nagpapagaling, ang ginawa nila, they shouted, "Jesus, the Son of David." They shouted aloud with all their might, with all their strength, with all their voice. Just to caught the attention of Jesus. Kahit na sila'y pinagbawalan ng crowd, which is yung mga disciple, and sabi, huwag kayong sumigaw. Tumahimik kayo. Ngunit sila ay hindi nagpapigil, kung lalo pa kundi sila ay sumigaw. Hanggang si Jesus ay nakot ang attention at sinabi, "Anong gusto mong gawin ko sa inyo? Nais po namin gumaling, Panginoon," or Jesus. At si Jesus, dahilan sa kanyang habag doon sa tao, sila ay pinagaling. Now, bago ko pumunta sa isang istorya, gusto kong i-emphasize. Sometimes, kapag meron tayong kailangan sa ating Panginoon, sometimes we cried aloud in prayers. Sometimes, tayo ay sumisigaw sa Diyos sa isang lugar o sa isang sekretong lugar natin at sinasabi natin, "Panginoon, maawa ka." Pero alam niyo ba, kung gaano ang lakas ng ating paghiyaw sa Panginoon para makot natin ang kanyang atensyon. Sana naman ng pag tayo ay kanyang pinagaling, gayon din kalakas ang ating pagpupuri sa kanya. Sa ibang chapter, like sa book of Luke, is the same passage. Ang sabi doon, they not followed him, but they are praising Jesus while they are following him.
See? Sapagkat, ang isang nagiging problema ng isang mananampalataya, after na maibigay sa atin ang ating mga kahilingan, nakakalimutan nating magpuri. Sometimes, ang pagpupuri natin ay hindi ganun kalakas na kung saan na tayo ay humihingi sa Kanya. Can you imagine, pinapipigilan na siya ng mga crowd. Sabi, tumahimik kayo. Ang lakas ng boses niyo. Wala pa sigurong nakirinig tayo na ganun dito sa pagpupuri. No? For example, it is a matter of life and death. Ikaw ay nasa kalagayan na mayroong cancer, sa kalagayan na walang cure. Siguro kapag alam mo si Jesus ay nagpapagaling, well, gagawin mo na ang lahat. Pero alam niyo ba, alam ng Panginoon ang ating haka ng ating mga puso. Pero what I'm trying to say here in this story is sometimes kailangan nating unang-una sa lahat malaman ang ating Panginoong Yesus Kristo. Ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang naturalesa, at higit sa lahat, ang Kanyang mga salita. And that is the reason, ang payo ni Apostol Pablo, ang payo ni Apostol Pedro, grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Grow in the knowledge and grace of our Lord Jesus Christ. Sapagkat doon nakasalalay ang ating pananampalataya sa Kanya. Nakuha niyo ba? Nakita niyo ba? Dahilan itong mga taong ito, na dalawang bulag na ito, o dalawang may sakit na ito, narinig nila ang Panginoon ay nagpapagaling. Well, sa kanilang pananampalataya, sila ay sumigaw upang makuha nila ang atensyon ng ating Panginoon. At gayon, ginawa niya. Ginawa nila. Dahilan meron silang napakinig, unang-una sa lahat, na ang Panginoon ay nagpapagaling. Una, kailangan meron tayong kaalaman. Pangalawa, kailangan tayo ay makita ang merong pananampalataya. What I'm trying to say here, even ang sino mang tao, bahal mo sa buhay, kamag-anak, ay pumigil sa iyo at sabihin, huwag kang magsisigaw-sigaw riyan. Nakaka-istorbo ka. So hindi literal na sinasabi ko na sumigaw ka, kundi sometimes yung pananampalataya mo ay pinipigilan na sinasabi, hindi mangyayari yan. Pero minsan, gusto nang makita ng Panginoon kung gaano ka persevere, kung gaano ka nananampalataya sa Kanya, no matter ano man ang circumstances na dumarating sa iyong buhay, no matter na merong pumipigil o may mga barriers sa iyong harapan. Oh, hallelujah. Magpapatuloy. Pangalawang bagay yon, dahilan, meron ka napakinggan ng Panginoon ay nagpapagaling at sinampalatayanan mo na siya'y magpapagaling. At sa pangatlo, kailangan mong makot ang kanyang attention through prayers. On the other hand, sa pangalawang istorya, doon sa healing at the pool of Bethesda, itong taong ito na may sakit na naghihintay doon sa isang pool na kung saan ang sabi nila sa kanilang paniniwala, kapag daw gumalaw ang tubig doon sa pool at sino man ang makauna na pumaroon ay siya'y gagaling. Ganun ang kanilang paniniwala. At dahilan ng taong ito ay bulag, hindi siya makaparoon agad. Walang gustong umakay sa kanya upang pumunta doon sa pool of Bethesda upang siya ay gumaling. Dahil lahat ng mga tao na naroon ay may mga sakit. Lahat ng mga tao roon ay gustong gumaling. Kaya lahat sila ay naghihintay. Pero, dumating ang Panginoon at ang Panginoon ay nahabag sa isang tao. Sa dami-dami ng mga may sakit doon, nahabag siya doon lamang sa isang tao. At sa isang tao lamang na yon, ang kanyang pinagaling at hindi lahat. Oh, that is the grace. Ang Panginoon ang lumapit sa taong ito. Hindi kaya gayon din tayo? Ang Panginoon ang unang lumapit sa atin. Hallelujah. Kailangan mo ba ng kaligtasan? Narito ako magbibigay ng kaligtasan. Kailangan mo ba ng kagalingan? Narito ako na magpapagaling. Pero tong taong ito, hindi niya kilala ang Panginoon.
Dahilan hindi niya kilala ang Panginoon, sabi niya, sino ka baga? Nung pinagaling nga siya Nung sinabi ng Panginoon, bitbitin mo ang iyong mat, tumayo ka, at ikaw'y pumaroon, lumakad, ang ginawa niya, sinunod lang. Nung tinanong siya ng mga Pariseo, Saduceo, alam niyo ba na ito ay Sabbath day? Sa Sabbath day, dapat walang nagpapagaling. Sabi niya, hindi ko kilala kung sino nagpagaling sa akin Basta lang tumayo at lumakad dahil sa sinabi niya, sumunod ako. There is a big difference sa dalawang may sakit. Una, yung isa ay walang alam, ngunit binigyan ng Panginoon. Yung pangalawa ay merong alam sa Panginoon. Kung papipiliin kayo, sino ang gusto nyo doon sa dalawa? Ang dalawang ito ay nagbago ang kanilang kalagayan. Mula sa kalagayan na may sakit at walang tumutulong, kinahabagan. Ngunit, itong dalawang ito, ang kanilang kalagayan ay nagbago. Sino ang pipiliin nyo sa dalawa kung kayo ay yung taong yun? Well, of course, ang pipiliin natin, mas pipiliin ko na kilala ko ang Panginoon. Dahil malaki ang probability kapag alam natin pag dumating ang Panginoon, hallelujah, dahil alam natin siya, na siya'y nagpapagaling, siya'y dakila, siya'y tapat, siya'y banal, siya'y hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, matatanganan natin ang kaniyang mga pangako, pwede tayong sumigaw pag dumating ang pagkakataon na nariyan na ipinagkakaloob sa atin. At we are, obviously, may experience natin kung ano ang na-experience nung may sakit, hallelujah, na ito, ay may experience din ng bawat isa because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Hindi lamang basta ito na isulat upang malaman natin ang istorya. Ito'y naisulat para ang benepisyo na ito ay atin rin nating matanggap. At habang aking pinagbubulay-bulay, of course, maraming nagbabago. Trabaho mo, kahit napakaganda yan, pag dumating ang pagkakataon na ikaw ay tumanda, marahil magkaroon ng problema ang kumpanya na pinagtatrabahuhan mo, mawawala rin yan. Kung dyan ka nakatangan-tangan sa trabaho na meron ka, well, sasabihin ko, ang iyong tangan-tangan ay marupok. Yan ay magigiba. Kung ang iyong tinatangan-tangan ay iyong kayamanan or savings, alam niyo po ba, kaya palang mag-ubos ng, sabi nga nila nasa na yung 13th month pay mo, kaya kong ubusin yan sa isang araw lang. Can you imagine? Kahit anong savings na meron ka, isang sakit lang yan, kaya mong ubusin lahat ng pera mo dahil gusto mong gumaling. Yung savings mo, ubus yan. Kaya hindi mo pwedeng tanganan ang iyong pera. Hindi mo rin pwedeng tanganan ang nasa paligid mo. Sapagat limitado ang kanilang kakayanan. O ang tangan mo, nandiyan naman ang aking nanay, nandiyan naman ang aking kapatid, hindi nila ako pababayaan. Yes, hindi kanya pababayaan. Pero sabihin natin, pag tumagal na mahabang panahon yan, kahit sila ay nangangailangan din, baka dumating ang pagkakataon, sabihin sa'yo, wala na akong maitutulong na ibigay ko na lahat. So yung inaasahan mo ay hindi pwede mong tanganan. Yan ay mabubuwag din. See? Lahat ay nagbabago. Marahil lang yung current na yung sitwasyon ngayon, hallelujah, pwede nating sabihin ay mabuti. Pero wag kang maging makampante sapagkat pwede yan magbago. Hindi yan mapipigilan, yan ay magbabago. Nakakatakot?
Ang year 2025 natin nga harapin. Nung ako'y nagbulay-bulay, natakot ako. Sabi ko, Lord, noong ngayon year 2024, nagkasakit ako. Alam niyo ano nangyari? Ubus lahat. Pangalawa, na-realize ko, yung lakas natin ay nagbabago yan. Pag ikaw ay may sakit, hindi ka makakapag-perform ng maigi sa iyong trabaho. At darating ang time, ikaw ay kanilang ililay off. Tatanggalin. So nakakatakot. Na-experience ko, pero yung mga nakakaranas kaya ngayon, alam nyo kung ano yung aking sinasabi. Dati maginhawa ang inyong buhay, ngunit ngayon walang trabaho, ngayon ay walang masasabi natin magandang sabihin natin na ano man ang meron dito sa mundong ito. Pero alam niyo ba, na-realize, kung lahat ay nagbabago, dapat malaman ko ang solusyon. Kapag nagbago, ang panahong ito, dapat meron akong kahandaan. Okay, magbibigay ako ng example. Sa ibang lugar, katulad sa Amerika, merong 4 seasons. Winter, spring, summer, and fall. Kung ikaw ay nasa summer, at alam mo na meron kang 4 seasons sa iyong bansa, yung mga damit mo na pang-winter ay hindi mo itatapon. Bagkos, yun ay itatabi mo. Bagkos, ang mga pagkain na meron ka, ay pwede mong ihanda pagdating ng winter. Para meron ka mahuhugot. O pwede ka magplano ng iyong buhay, na sabihin mo sa iyong sarili, kailangan kong mag-save, kailangan akong mag-impact ng ganito para pagdating ng winter, ako ay meron savings, ako ay meron pagkain. That is, one, maire-regulate natin ang pagbabago. Ibig sabihin, kapag na ganito ang naging senaryo, alam mo na ikaw ay merong kahandaan. Yung iba, masyado silang advance. Katulad ng katrabaho ko, ngayon pa lang, meron na siyang insurance plan. Dahil alam niya, pag namatay siya, ayaw niya na yung mga pamilya niya, mga mahal sa buhay niya, ay mag-aalala kung saan kukuha ng ganito, ng ganyan. Kaya meron siyang plan. Pag namatay siya, ang kanyang mahal sa buhay, makakatanggap ng 2 milyon, tapos meron siyang tinatawag na kabaong, meron siyang mga... Lahat ng yun ay inaihanda niya na. Dahil alam niya, ang tao ay hindi pwedeng tumagal ang buhay at meron itong katapusan. See? Dahil alam niya, walang constant dito sa mundong ito. Lahat ay nagbabago. And that is the reason, bakit ko binigay ang title, Becoming an Agent of Change, sapagkat ang mga ito, ang mga agent na ito, alam nila sa kanilang buhay, alam nila sa kanilang sarili, na ang mundo ay nagbabago. Ang paligid ay nagbabago. At ang kanilang kaisipan, kung ito ay nagbabago, dapat meron akong kaalaman patungkol sa hinaharap. Kung ito man ay nagbago, gaano kaya ako kahanda? Brothers and sisters, ang tao, kapag namatay yan, meron yan paroroonan. Hindi lamang sa libingan, kundi meron yan narating na kahatulan. Ngunit kung alam mo na kapag ikaw ay na kay Kristo, hallelujah, ikaw ay wala na sa hatol. If you knew na ikaw ay nahanda na pagdating sa panahon na yun, anong sasabihin mo sa mundong ito? You are become an agent of change. Minsan may pumunta sa akin, nagbigay ng leaflets, at sinabi, Sir, pag namatay na po ba kayo? Handa na po ba kayo?
Anong handa na? Iniisip niya kung ako ba ay ligtas o hindi ligtas. Sabi ko, handa na ako. Sapagkat ako'y ligtas na. Now, papatuloy tayo sa mga ibang mga talata at i-hold niya yung kaisipan na yan, becoming an agent of change. Sapagkat alam natin, walang permanente, ngunit alam natin na merong Diyos ng may author ng pagbabago. At merong Diyos na hindi nagbabago. Siya pa rin ang noon, ngayon, at magpakailanman. And that is the reason kaya hindi siya nagbabago, ay pwede nating tanganan ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. Sapagkat, He knew better than sa ating buhay. Basahin ko ang Genesis chapter 1, verse 14. That is the reason tinawag siyang God, the originator ng change. John chapter 1, verse 14. Then God said, "Let there be light in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years." So alam niya na merong seasons, alam niya na merong day and night, at alam niya na merong years. Nilikha niya ang lahat ng mga yan sapagkat alam niya, yaang nilikha niya ay magbabago. Sa other translations in NIV, ang sabi doon, to mark sacred times and days and years. Yes, kahit ang times ay nagbabago. Kanina, alas 6, ngayon, alas 8 na. At isang oras na lang pala ako rito. Wala pa sa kalahati. See, ang oras ay nagbabago. Sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1 hanggang 8, ang sabi dito, to everything there is a season, a time for every purpose under the heaven, time to be born, and time to die, and time to plant, and time to pluck up that which is planted, time to kill, and time to heal, and time to break down, and time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time of dance. A time to cast away stones, and time to gather stones together, a time to embrace, and a time to refrain from embracing, a time to get, and a time to lose, a time to keep, and a time to cast away, a time to rend, and a time to sow, a time to keep silence, and a time to speak, a time to love, and a time to hate, a time of war, and a time of peace. At sa isa, sa verse 8, and time to love, and time to hate, and a time for war, a time for peace. So, lahat ay nagbabago. Kung ano ang iyong sitwasyon na yan, na iyong kinahantungan, sasabihin ko sa iyo, nandyan ka pa lang sa time na sabihin natin na hindi maganda, pero yan ay magbabago din. Huwag kang mag-alala. God is the creator of times and change and seasons. Hallelujah. He knew ang iyong kawakasan. Hindi niya hayaan sa iyong sarili. Manatili ka dyan sa kahirapan na yan. Iaahon ka ng Panginoon sa kanyang takdang panahon. Hallelujah. Everything changes. Hallelujah. Kung alam natin ang lahat ay nagbabago, gaya ng aking sinabi, siguro mas maganda, alamin natin ng Panginoon na hindi nagbabago, ang Diyos na hindi nagbabago. Tama ba yon? Hallelujah. Sa Malakay chapter 3, ang sabi doon, sabi ng Diyos, I am the God and I change not. Hallelujah. Kung siya nagsalita sa atin, well, maging kampante ka na. Sapagkat alam natin sa Kanya, ang Kanyang plano, ang Kanyang nais para sa atin ay pawang mabuti lamang. Hallelujah. Jeremiah 29 verse 11, ito ay familiar verse, hallelujah, na pwede nating pagbulay-bulayin. Now these are the words, for I knew the plans that I have for you.
declares the Lord. Plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Hallelujah. Alam niya, ang plano niya para sa iyo. Ang plan niya for welfare. Hindi para sa calamity. At bigyan ka ng magandang future at magandang pag-asa. Hallelujah. Gusto ko magbigay ng isang istorya ng isang tao na nakulong. It's a true-to-life story. Hallelujah. Siya ay nakulong for 50 years sa kasalanang pagpatay. Can you imagine, nandun siya sa loob ng kulungan for 50 years. Marahil, mga 20 years old siya, nagkaroon lang siya ng pagkakasala o nakakommit siya ng murder at nakulong siya. So, nung lumabas siya, ay 70 years old na siya. Siguro, 70 plus. Dahilan siya ay nakalaya na, well, ang unang-unang magiging kaisipan niya, umuwi doon sa kanyang tahanan. Na kanyang pag-uwi, sumakay siya sa bus. Yung bus ay tumakbo ng 40, 50, 60 km per hour. Alam niyo yung taong ito? Grabe ang hawak doon sa upuan. Nanginginig at sobrang takot dahil sobrang bilis. At nung tumingin siya sa paligid, yung mga kasama niya nakaupo ay naboboard sapagkat napakabagal ng bus. Para sa kanila, mabagal ang bus na kanilang sinasakyan. Ngunit doon sa tao na nakalaya after 50 years sa kulungan, para sa kanya, ang pagtakbo ay napakabilis. At kinakabahan siya. At pagtingin niya sa pangapaligid, pagbaba niya sa bus, iba na ang kanyang nakikita. Lahat ay nagbago na. Ang mga tao ay sobrang nagmamadali. Hindi na siya nabibigyan ng pansin. Walang pakialam sa mundong ito. At lalo siya nalumo. Sabi niya, paano ako makakasurvive sa mundo ng punong-puno ng pagbabago? Dahil hindi niya alam kung paano mabuhay dun sa mundo ng punong-puno ng pagbabago dahil hindi niya alam kung paano mabuhay sa panahon ng punong-puno ng pagbabago. Hindi siya maka-adjust. Anong ginawa niya ay nagpakamatay. Hindi niya kaya ang pagbabago. So sa tao may dalawa. Pwedeng positibo dahilan ikaw ay nag-i-enjoy sa pagbabago, pero sa ibang tao, sa kanila ay hindi nila kayang sumabay. And that is the reason hindi niya na-enjoy ang buhay na malaya. It's the same na context or istorya na ating pwedeng ihalimbawa sa panahon ng mga Israelites nung sila ay bihag doon sa Egypt. Nung bihag sila sa Egypt, sila ay humingi sa Diyos ng saklolo, "Saklolo, Panginoon, tulungan mo, iligtas mo kami sa pagpapahirap ng mga Egyptians sa amin." Ang Panginoon ang Diyos ay nahabag at sila ay pinalaya. To make the story short, pinalaya sila, ngunit hindi sila dinala agad sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos sa napakainam na lugar, kundi inilagay mo nila sila sa wilderness, sa disyerto. Para, unang-una sa lahat, ang sabi ng Book of Romans, chapter 9, I believe, para malaman ng mga Israelites na kahit na nasa wilderness, nasa disyerto ka, kaya kitang pakainin, kaya kitang iligtas, kaya kitang buhayin. At ang mga kapangyarihan ng Diyos ay kaniyang inihayag doon sa panahon na nasa wilderness. At ang mga Israelites ay nag-enjoy nung una. Pero dahilan sa panahon ay lagi nagbabago. Dati ay mayroong sagana sa tubig. O sabihin natin, doon sa Ehipto, sagana sila sa tubig. Pero doon sa wilderness ay walang tubig. Aba, nagbago sila. Sabi niya, "Panginoon, niligtas mo ba kami
para dito kami ilibing sa wilderness? Pinalay mo ba kami sa kulungan upang dito kami ilibing sa wilderness? Ng Diyos ay nagbigay ng tubig sa kanila sa pamamagitan ng tubig na lumabas sa bato. At sila ay nakainom at nabusog. At nung dumating ulit ng panahon, nagreklamo ulit. Puro na lang bamana na pagkain na mula sa langit na tinapay na kinakain. Doon sa Ehipto, kumakain kami ng sibuyas, kumakain kami ng tinapay, kumakain kami ng karne. Wala bang karne dyan? Well, ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng karne. Laman ng pugo. Well, na-enjoy nila. Pero yung iba ay hindi nakalaya sa kaisipan sapagkat sila ay naroon pa rin sa kulungan ng Ehipto. Kahit na anong miracles na ginawa ng Diyos sa kanila, hindi sila humanga sa Diyos sa kanilang paglilingkuran, kundi parang murmuring. Sapagkat ang kaisipan nila ay nandun pa rin sa Ehipto. It's the same thing sa tao na ito na nagpakamatay. Dahilan hindi niya kaya ang pagbabago. Well, ang ginawa niya, tinapos niya ang kanyang buhay. Sometimes gayon, mga brothers and sisters. Sometimes sinetest tayo ng Panginoon kung gaano tayo nagsasampalataya sa Kanya. This coming year 2025, gaano ka nagtitiwala sa Diyos? Kanina, inawit natin, leave it there. Put all your trust in Him, your burden, everything in Him. Just leave it there. Gusto pang magbigay ng isang istorya about 10 men. Siguro kilala na alam niyo na ang story itong about dito sa 10 men. Ang kalagayan ng 10 men, sila ay merong sakit or ketong. Pag ganoon ang kalagayan, ay sila ay inihihiwalay sa maraming tao. Mababasa natin ang Luke chapter 17, verse 11 hanggang 19. Basahin natin. Now on this way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go, show yourself to the priests. As they went. Ang instruction ng Panginoon, kilala nila ang Panginoon. Sila ay sumigaw sa Panginoon, have pity on us. Ang sabi ng Panginoon, okay, kayo ay gagaling na, kayo ay malilinis na sa sakit na leprosy or ketongin na yan. Ang ginawa nila, sumampalataya doon sa sinabi ng Panginoon. Sila ay yumaon, sila ay yumakad. As they went, as they go, as they move forward, nung sila ay lumakad dahilan sa sinabi ng Panginoon, hindi agad-agad nawala ang kanilang ketong, kundi unti-unting nawala ang ketong sa kanilang katawan. Sa kanilang pagsunod, sa kanilang pag-move forward. Can you imagine, kilala nila ang Panginoon, kilala din natin ang Panginoon. Nung tayo humingi sa Panginoon, dahilan kilala natin siya, Panginoon, iligtas mo ko. Panginoon, tulungan mo ko sa ganitong season ng buhay ko. Ngunit ang sabi ng Panginoon, magpatuloy ka lamang. Atin ka ng gawain. Sabi doon sa Bible, sabihin natin, unahin mo muna ang Panginoon, magbabad ka sa kanyang presensya, at after that, He will give the desire of your heart. That's the instruction. Sometimes, hindi natin agad makuha ang pagbabago sa ating buhay hanggat hindi tayo nagpapatuloy. Yan ang gustong makita ng Panginoon sa ating buhay. Kung tayo ay mayroong perseverance sa Kanyang mga salita. Sinabi ng Panginoon, ako'y malinis na, kailangan lang ako magpatuloy. Huwag ka magmadali.
Ang Panginoon ang nagtakda ng panahon. He is the author of change. Siya lang ang may kakayanan kung kailan niya gusto niyang pagalingin o hindi. As they went, and then they realized ang pagbabago. Nakamtam nila ang tunay ng pagbabago. Pero gaya ng aking sinabi, sometimes kapag natupad na ang ating kahilingan sa Panginoon, 10 ang pinagaling, 1 lamang ang bumalik upang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Hallelujah. At isang taong ito ay nalugod ng Panginoon. Nasaan ang siyam na pinagaling ko? Bakit isa lang ang nagpasalamat? Sometimes, gayon tayo eh. Kapag may kailangan lang tayo, ang lakas natin tumawa, gumingi, magmakaawa sa Panginoon. Pag tayo'y kinhabagan at tinugunan ng ating kahilingan, eto na. Nalilimutan natin magpasalamat. Kung gaano ka kalakas humingi, dapat ganun din kalakas ang iyong pagpuri sa Panginoon. Pwede ba yon? Pwede bang gawin natin yon? At yun ang hinahanap ng Panginoon. Okay. Patuloy tayo, brothers and sisters. Nandun tayo sa kaisipan na dapat ako ay merong kalaman patungkol sa Panginoon upang ako ay mag-enjoy ng benefits nito at upang ako ay maging ahente ng pagbabago. Hallelujah. Sabi natin, ang mundo ngayon ay, sabihin natin, pasama ng pasama. Yes, totoo yan. At yan ay hindi mapipigilan. Pero meron din scriptures na nagsasabi, ang masama ay lalong nagpapakasama at ang mabuti naman ay lalong magpapakabuti. Kung gaanong kadilim ang sanglibutang ito, meron ding liwanag na dapat din magningning. Alin kayo sa dalawang yon? Of course, ang pipiliin nyo, anak ng liwanag, na kailangan magningning. Sapagkat kung ikaw ay nagniningning, hallelujah, ang paligid na madilim ay magliliwanag. Kahit na maliit na liwanag yan, kapag sobrang dilim, ikaw ay mahahayag. You are an agent of change. Tandaan natin ang purpose ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. To extend His kingdom from heaven into earth. Di ba madalas nating pinapanalangin yan nung tayo nasa Katoliko? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on this earth, just like it is in heaven. Sa paraan at sa paano sa pamagitan mo na nakaalam ng katotohanan, nakakilala sa Panginoon. So ang oras ay nagmamatulin. Ang dami ko nang nilaktawan. Ngunit tayo ay magpatuloy. Now kung alam mo na ang bawat panahon ay nagbabago, ang bawat oras ay nagbabago, ang paligid ay nagbabago, ang iyong sarili ay nagbabago, at within you, the real you, your soul, is nagbabago din. Ano ang ating dapat gawin? Kanina nagbigay ako ng isang example na dapat tayo ay maging handa sa pagbabago. Sa paraan na ikaw ay masasabing handa kung ikaw ay mayroong plano. Alam niyo, brothers and sisters, merong isang may sakit at in-advise sa kanya ng doktor, ang gagawin mo lamang upang ikaw ay gumaling ay baguhin mo ang iyong lifestyle. Sapagkat yun ang pinaka-root cause kung bakit ka may sakit, yung lifestyle. Ano ba yung lifestyle? Well, pag umaga, kumakain ng
ng, sabihin natin, ang umiinom ng kape. Sabi ng doktor, baguhin mo yan. Instead na kape, uminom ka ng healthy juices or healthy na, sabihin natin na tsaa. Dati ang aking kapatid, puro kape yun. Nung nagkaroon siya ng acidic, ang kanyang iniinom ay nilagang dahon ng bayabas araw-araw. Well, guminawa ang kanyang pakiramdam. They changed his habits, his lifestyle. Nung dati, panay ang kain ng kanin. Ngayon, nagbago siya ng lifestyle. Ang instead na kanin, o isang tasang kanin lang at sinabayan niya ng ibang mga prutas. They changed his lifestyle. Yun ang payo ng doktor sa taong may sakit. Well, gumawa siya ng plano. Sa umaga, ito lang ang aking kakainin. Sa hapon, ito lang ang aking kakainin. At sa gabi, ito lang aking kakainin. Para ma-accomplish yun, well, gumawa siya ng paraan upang ma-accomplish yung plano na yun. At dumating ang resulta ng magandang pagbabago. Ngayon, katawan ng kuya ko, dati siyang mukhang, sabi natin, mataba, tas maraming mga pimples. Pero ngayon, ako na yung mukhang matanda. Ako na yung mukhang matanda, ako na malabong mata, ako na yung mataba, siya na yung healthy. So nakita ninyo, alam ko naman yun eh. Pero bakit hindi ko magawa? Kasi kulang sa pagbabago, lifestyle. Ayaw magbago. Masarap kasi. And that is the problem. Ang tao ay hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili, kundi nasusunod ang pita at gusto nito. Ikaw ang merong karapatan sa iyong sarili kung paano mo babaguhin ito. Hindi ka pwedeng persahin ng iba, kundi ikaw lamang sa iyong sarili. Well, ngayong 2025, meron kang New Year's resolution. Kasi may problema. Kaya may solution. Hindi ma-achieve ang solution yan kapag wala kang plano. Make plans para malaman mo ang gagawin mo pagdating ng 2025. Hindi lalapit sa iyo ang vegetable at sasabihin, kainin mo ko. Hindi, gumawa ka ng plano. Make plans. Brother Philip, okay lang ba magplano? Di ba dapat nabubuhay, living by faith? Yes, tama rin naman yun. Pero ang Bible kasi, ito ang tinuturo. Siguro mas maganda, basahin natin ang Proverbs chapter 16, verse 9. Dito tayo maraming verses na babasahin. Proverbs 16, verse 9. A man's heart plan his course, but the Lord determine his steps. Well, binigay sa atin ng Diyos ang pagpaplano. Kung yan ang plano mo ay mabuti, approve yan sa Diyos. Ngunit kung ang plano mo ay hindi mabuti, well, hindi yan i-approve ng Diyos. Ang kaniyang paraan pa rin, ang kaniyang will, ang masusunod. Pwede ba yan? Okay ba yan? Ibig sabihin, nasa atin ang pagpaplano, ngunit nasa Diyos ang awa kung ito ay kanyang isa sa katuparan. Sabi natin, Lord, gusto kong magkaroon ng trabaho. Yes, darating yan kung ikaw ay maghahanap ng trabaho. Make plans. Hindi katulad ni Juan Tamad. Juan Tamad, hihintayin lang niya, bumaba ang mansanas, mahulog sa kanyang bibig. Hindi gayon. Gumawa ka ng plano para makuha mo ang isang bagay na yan. Pero hindi ibig sabihin nun, gumawa ka ng plano, ikaw nang masusunod. Hindi ko na kailangan mong itaas yan sa Diyos. Approve ba o hindi? Meaning to say, humihingi ka ng counsel. Humihingi ka ng advice. Humihingi ka ng direction. Kapag yan ay hindi mabuti para sa iyo,
change plan. May plan A ka, pwede kang pumunta ng plan B. Proverbs chapter 16, same verse, verse 1. The plans of the heart belong to man. Hindi sa Diyos, kundi belong to man. But the reply of the tongue is from the Lord. So, ang reply pala ay nasa Diyos. Verse 3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Commit your actions to the Lord, your plans will succeed. So, ibig sabihin, nasa tao talaga ang pagpaplano. Hindi masama magplano, brothers and sisters. Kung maganda ang iyong plano, approve yan sa Diyos. Pero pag hindi, sasabihan ka niya, anak, hindi maganda ang pagpaplano mo. Kung ang plano mo ay lumabas ng bansa, humiwalay sa Panginoon at walang masasambahan sa ibang bansa, ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi maganda yan. Dahilan yan, ikaw ay maghihiwalay lang sa akin. Kahit anong pagpupumilit mo, pag hindi gusto niya, well, hindi yan mangyayari. Change the plans. Pero maigi, dahilan meron tayong plano, sapagkat sabihin natin, kapag merong plano, at tinaas sa Diyos, inapprove ng Diyos, ang ating plano ay magsasucceed. Pero problema, kung wala kang plano, paano ka magsasucceed? In year 2025, ano ang gusto mong mangyari sa iyong sitwasyon? Do you have plans? Are you making plans? Proverbs chapter 20, verse 18. Set plans by consultation and wage war under sound guidance. Wala naman sigurong dumulusob sa gera na hindi humihingi ng payo. Of course, kapag humingi ka ng payo, meron kang plano. So napakabuti ng Panginoon Diyos sapagkat He is a counselor, an advisor. And He will guide you. So maraming mga verses pa nating pwedeng pag-usapan. Natalon na lang ako sa iba. Okay, Proverbs 15, verse 22. Plan fail for lack of counsel. But with many advisors, they succeed. Ibig sabihin, hindi mo lang ito sasarilinin, kailangan mo itong isik ng advice sa mga taong alam mo na makapagbibigay ng advice. Siguro mas maganda sa Diyos. Unahin natin ang Diyos sa lahat. He is a good advisor. At sasabihin ko sa inyo, kapag siya ay nag-advise, yun ay magsasucceed. Proverbs 14, verse 22. Ito, nagustuhan ko to. Ang sabi dito, but those who plan what is good find love and faithfulness. If you plan to do evil, you will be lost. So, mas maganda na magplano ng mabuti. Sapagkat, sabi doon, you will find love and faithfulness. But if you plan to do evil, it will be lost. Hindi yan magsasucceed. Sometimes kasi, pag tayo nagplano at hindi nasunod, nagtatampo tayo. Pwede ba yan? Bakit sila? Nung sila yung nagplano, nag-succeed. Pero ako, nagplano din naman ako, ba't hindi ako nag-succeed? At bakit walang kasagutan?
Sometimes, yung walang kasagutan, yun na ang sagot ng Diyos. Pag hindi sumagot ang Diyos, ibig sabihin, hindi para sa iyo yun. You need to change your plan. Hallelujah. Naalala ko si Apostol Paul. Si Apostol Paul, meron siyang eager na he is an agent of change. Gusto niyang kung paano siya nagbago from makasalanan, mamamatay tao, at meron ngayong compassion na bago ang kanyang buhay. Gusto rin niya makaranas sa mga Israelites, ng mga Jews, ang mga, sabihin natin, ang mga kanyang lahi, ang ganitong biyaya, benefits, blessing. Pero sometimes, yung kanyang plano ay hindi nasusunod. Sa Romans chapter 1, verse 13. Sabi niya dito, I do not want you to be unaware, brothers, how often I plan to come to you. Ilang beses siya nagplano upang siya'y maparoon. Pero hindi nangyayari. Marahil hindi para pa sa panahon na yon. Sa ibang panahon. But the good thing is, hindi siya nagtatampo. But ang kagandahan pa din, siya ay nagpaplano. Nandun pa rin ang desire. Sapagkat kung ikaw ay may desire, may plano yan. Hallelujah. Gusto kong banggitin ito, ang Ezekiel chapter 34, verse 26. Are you attentive sa gabing ito? Lahat ng attentive, say amen. Kaunti lang. Sabi ng Panginoon, I will make them in a place around my hill a blessing, and I will cause showers to come down in their seasons. They will be showers of blessing. Ang shower of blessing ay hindi lamang sa isang season, kundi kahit pa magbago ng ibang season, nandyan pa rin ang blessing. Ibig sabihin nun, never stop na tumawag sa Panginoon, sapagkat every season ay meron siyang blessing na nakalaan. Kung ikaw ay sabihin natin na nasa darkest moment ng iyong buhay, diyan sa darkest moment ng iyong buhay, kayang i-turn into a blessing sa iyong buhay. Because sabi ng Diyos, hallelujah, I will make them a place around my hill, a blessing. I will cause a shower to come down in their seasons. They will be showers of blessings. Every season, merong blessing na binigay ng Diyos. Hallelujah. And it is the reason, hallelujah, ang pinakamagandang gawin ay patuloy tayo maglaan sa Kanya ng ating mga plano. Tumawag sa Kanya, manalangin sa Kanya, mag-seek ng advice, at ang Diyos ay gustong-gusto niya na gampanan ang pagiging isang counselor. Gustong-gusto niya nagbibigay ng advice. Sapagkat yun ang kanyang naturalesa. At yun ang kagandahan din kapag tayo ay nagsisik ng advice sa Kanya, ang kagandahan nun, nalulugod siya. Sapagkat bago mo na unahin ang lahat ng mga tao dito sa mundo, lagi mo siyang inuuna. Panginoon Diyos, narito, sa araw na ito, ganito ang aking gagawin. Tinataas ko sa iyo, ito ang aking plano. Okay anak, mabuti yan. Ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Alam niyo, natutunan ko po yan. Sa dami ng mga task, ang dami ng mga loads, sabay-sabay, hindi ko alam kung paano tapusin. At humingi ako ng advice. Sometimes yung advice ay sabihin natin na awkward. At na-realize, at the end, nung sinunod ko ang kanyang advice, naging maganda ang resulta.
Dalawa po kasi yung aking trabaho, sabay yun, full blast. Hindi ko kayang pagsabayin within a day. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Sinong uunahin ko? Pareha silang trabaho na gusto ko. Sabi niya, yung isa, umabsent ka dyan. Mag-leave ka dyan. Unahin mo muna to. Sometimes, ilalagay ka niya, idadirect ka niya sa priority. Na hindi natin alam kung ano yung pinakamaganda, pero idadirect niya sa isang lugar na kung saan dito muna itong prioritize mo. Sino ba nakaranas niyan? Nung ginagabayan ka ng Diyos, sabi niya, dito ka muna anak, gawin mo ganyan. Pagtapos niyan, saka ka lumipat sa ganito. At sa ganun ang aking ginawa, nilib ko yung isa, dito ako nag-focus, natapos ko to, at pagkatapos, bumalik ako dito, tinapos ko din. At the end na maganda ang naging resulta ng dalawa. Sabi ko, salamat. Kasi hindi ko kaya tapusin, hindi ko kaya pagsabayin. And that is the reason ang inyong abang lingkod, sometimes 4 hours, 5 hours, 3 hours tulog sa araw. Dahilan sa loads. Pero tapos na yung December, so salamat sa Diyos. Hallelujah. Tayo ay kanyang nilikha upang tayo maging mananagumpay. We've been made more than conqueror. Para sa atin yung battle ko yung oras eh. Pero pagkasama natin ng Diyos, winning battle yan. At ang kagandahan po nun sa sinunod ko ang Diyos, at natapos ko yung isa, binigyan po akong increase. Na-appraise ako. So, nakita niyo? Na-appraise ako dahilan na-realize ng company na ang galing ni Philip, mabilis gumawa. Pero hindi niya alam, binibilisan ko para makalipat dun sa isa. So, yung performance gumanda. Yung dating hindi ko ma-hit yung target na 70, naging 80. Can you imagine? Sabi ko, 80% ako sa ngayong November, December. Yung pinakamaraming trabaho, dun pa ako nakahit ng 80% na target performance. Can you imagine? Pero napakaganda kapag humihingi tayo ng advice. Well, sa bawat oras, meron plano yan. May plano ko, dapat sa ganitong oras, maplano ko to. Dapat matapos ko to. Pag hindi, catch up. Double effort, double time para ma-catch up yung plano ito. Pag after nito, punta naman dito. Can you imagine? Walang halos idle time. Kasi every time, sabihin natin, very busy. Psalms chapter 33, verse 11. The counsel of the Lord stands forever. The plans of His heart from generation to generation. Can you imagine? Ang kanyang payo ay, kapag yan ay binigay sa atin, at ating tinanggap, yan ay napakainam. The plans of His heart from generation to generation. Ibig sabihin, ang kanyang pagplano ay hindi pala lamang sa araw na ito, kundi meron siyang plano para doon sa iyong hinaharap. Jeremiah 29 verse 11, yun pa din ang gusto niya. He will give you a good future, an expected future, na ano ang end is mabuti. Hallelujah. And that is the reason, napakasarap kung ating ililin ang ating buhay, ang ating tiwala, ang ating plano sa Diyos. Sa Matthew chapter 7, alam natin yan, brothers and sisters, di ba? Yung pagiging isang wise and foolish. Sabi doon, ang dumirinig ng aking salita ay katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kasi, pag dumating ang bagyo, dumating ang flood, dumating ang lakas ng hangin, yung bahay na itinayo ay hindi magigiba. Pero ano yon? Ang sino mang dumirinig at isinasagawa ang aking mga salita.
ay katulad sa isang matalinong tao. Because there is a season na merong bagyo sa iyong buhay. There is a season na merong kang mararanasang struggle. May flood, may wind. Pero ang kagandahan nun, kung binigyan ka ng instruction ng Diyos at sinunod mo, para kang isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. And that is the reason, ang Diyos ay ikinakategoras sa isang bato na pwede mong matanganan. Matibay na pwedeng sandigan at matibay na tayuan. At hindi magigiba. Walang talo, brothers and sisters. Kung year 2025 darating at maraming pagbabago sa surroundings, sa buhay mo, at maraming pressure, huwag kang mag-alala. Kapag ang buhay mo, ang tiwala mo, ang pananampalataya mo sa Diyos na hindi nagbabago. Na nagsabi sa Malakay chapter 3 verse 6, I am the God and I change not. Hallelujah. Kapag iyong sinunod yan, sasabihin ko sa iyo, isa kang matalinong tao. Dahil there is a season, sabi ko nga, may darating na bagyo. Pero dahilan ikaw ay sumunod sa instruction at counsel ng Diyos, hallelujah, it will stand forever. Hindi ka mabubuwal. And that is the reason, napakaganda ng ating kinanta kanina, no? That is the reason we are made conqueror. Dahilan, siya ang higit na mananagumpay. In this world, you will experience tribulation. Pag nalaman mo yan, bagsak ka na. Oh my God, marami palang tribulation dito sa mundong ito. Pero ang sabi niya, but hey! Napagtagumpayan ko ang tribulation na yan sa mundong ito. Napatunayan ko, ako ay nanagumpay na. Tumangan ka sa akin. Kaya dun sa 1 John chapter 4, verse 4, greater is He that is in me than he is in the world. Hallelujah. O hindi ka mangangamba. Hindi ka mangangamba. Dahilan merong tangan-tangan ka sa iyong sarili na higit pa sa mananagumpay. I mean, I'm more than, sabihin natin, a conqueror. Hallelujah. At basahin natin ang 2 Timothy chapter 1, verse 7. Ang sabi dito, napakaganda. Alam niya, ang mundong natin na ginagalawan ay maraming pagbabago, and that is the reason, nagsugo siya ng banal na Espiritu. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. Para saan? Para ating makayanan ang troubles, ang hirap, hallelujah, na ating kakaharapin. And I do believe sa atin na mayroong lubos na labis na nagtiwala sa Diyos ay mag-e-enjoy na lamang pag dumating ang mga bagyo sa ating buhay. Hindi na tayo magmumurmuring. Hindi na tayo aangal. Because He is the same yesterday, today, and forever. And He changed not. Ginawa ko noon at gagawin ko ulit ngayon. Hallelujah. Pero remember, brothers and sisters, huwag natin kakalimutan na sa atin pa rin ang pagpaplano. So He is the counselor. He is the na mag-a-approve, hallelujah, ng mga plano na yan. Ngayon, kung yan ay nagbago, kung ang plano mo ay sinabi ng Diyos na hindi tama yan, anong kailangan mong gawin? Magbago ka ng plano. And that is the reason the greatest act of faith is not changing plan. Unang-una, changing or by renewing your mind. Nag-uumpisa muna yan sa kaisipan. Di ba yung plano, nag-uumpisa muna yan sa isip? Bago mo isusulat, bago mo bibigkasin, at bago mo gagawin. Pero yan, ang lahat ng yan, kailangan ay mabago kapag sinabi ng Diyos na hindi pwede, anak, change plan. Basahin nga natin Romans chapter 12,
verses 1 and 2. Ito yung mga familiar verses, and I do believe na ating itong madalas na napapakinggan, kagandahan lamang ay nabubus ang ating kumpiyansa pag ang mga pangako ng Panginoon ay ating muling napapakinggan. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living, holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Verse 2. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove that what the will of God is, that it which is good and acceptable and perfect. So, kailangan muna pagbago ka ng iyong kaisipan. Kapag tayo nakapagbago ng kaisipan, then, hallelujah, malalaman natin what is good. You may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Nakuha ba natin yon? Well, hindi mangyayari yan kung hindi ka magko-consult sa Kanya. Kasi, pwede kang magplano na hindi kasama ang Diyos, pero ang dulo niyan ay kapahamakan. Pero kung magpaplano ka, kasama ang Diyos, ang iyong plano ay magsasaksi. Kung binago ng Diyos, well, malalaman mo naman ang Kaniyang perfect will. Malalaman mo yung good at ano ang acceptable sa Kanya. Hallelujah. Sa Diyos ay tunay na pag tayo sumampalataya, kumpleto na. Sa book of Peter o sa 2 Peter chapter 1 yun, ang lahat ng meron dito sa mundong ito man o sa buhay espiritual, ay ibinigay na sa atin ng Diyos. It's a complete package. Kapag complete, di na tayo matatalo. Bakit ka pa malulungkot? Kompleto na kapag sa Diyos. Marahil kasi, ang gusto ng iba ay instant. Pag binigay ng Diyos, instant. Alam niyo ba, mas maganda kapag dahan-dahan na-achieve sa biyaya ng Diyos ang inyong mga pinaplano sa inyong buhay. Napakasarap po nun. Mas mamahalin nyo, mas bibigyan nyo ng value ang bagay na inyong pinlano, na inyong kasama ang Diyos, na sama-sama mo ang Diyos habang unti-unting na-achieve ang iyong plano. Gaya ng ulitin ko na sinabi ko, as they went, as they go, as they move forward, nakita ng 10 men na ito ang pagbabago sa kanilang katawan, unti-unting gumaganda. Hindi instant. Gusto nila minsan instant eh. Pero nagawa na ng Diyos yun doon sa wilderness. Alam niyo ba ang ginawa doon? Kahit anong ginawa ng mga tao sa wilderness, sa mga Israelites na yan, kawalan pa rin ng pananampalataya at the end ang nangyari. Pero pagkasama mong Diyos, unti-unti kang lumalakad na kasama ang Diyos, how can man two walk together except they agree? Hallelujah. Kapag ikaw ay ma-agree sa gustuhan ng Diyos habang ikaw ay lumalakad na kasama niya, makikita mo ang better future, ang better plan ng Diyos para sa iyo. Napakainam. Kasi minsan gusto niyo parang maging katulad ng instant eh. Kasi hindi ko rin naman malubos na maiisip, brothers and sisters, yung pinagpaplanuhan at pagsusumikapan ng mga tao sa panahon ngayon, katulad ng bahay, lupa, sasakyan. Alam niyo, brothers and sisters, alam niyo na yung aking patuto. Hindi ko naman nakuha yan eh, ng pinaghirapan ko eh. Ibinigay lang ng Diyos sa akin. Libreng bahay at lupa. Sino bang ayaw nun? Di ba lahat yun ang gusto natin? Binigyan lang po ako. Hindi ko po pinaghirapan. Sasakyan, binigyan lang din po ako. Hindi ko rin po pinaghirapan. Pero one thing na na-realize, kapag kasama mo ang Diyos,
Habang unti-unti mong ina-achieve ang gusto sa iyong buhay sa mundong ito. Hallelujah. Yung makukuha mo ay may iba-value mo ng gusto. Bago ko makuha yan sa biyaya ng Diyos, ganito, nakaranas kami ng trials, nakaranas kami ng hirap, ngunit ganito, nakabayad pa rin kami. Ang daming patotoo sa journey. Tama ba? Hindi naging instant si Joseph na maging isang ruler, gobernador, na maghahari sa kanyang mga kapatid, sa kanyang magulang sa Ehipto ng ganong kadali. Minsan dumana siya sa wilderness journey. Pinagkaitan ng kapatid, naging alipin. Can you imagine? Napagbintangan na rapist, nakulong. Pero dahilan sa paglakad niya kasama ang Panginoon, na-enjoy niya yun. Kaya pagdating niya sa bilang isang ruler, hallelujah, napagdaanan niya na yung hirap. At nabavalue niya ang posisyon na meron siya. Iba gano'n naman, ang gusto maging hari, yung talagang nagdanas mula ng hirap, hindi yung instant. Dahil pagdating ng trials, pagdating ng mga storms sa iyong buhay, yung mga instant na king, mabubuwag agad yan, tatakbo agad, pabalik. Pero yung mga hinubog ng Diyos in the wilderness, pagdating ng storms, kaya nilang pagtagumpayan. Kasi nagdanas sila sa hirap. So, napakasarap. Gaya ng aking sinabi, dalawa. Yung isa, binayaan ng Diyos, yung isang may sakit, lumapit ang Panginoon at pinagkaloob. At na-enjoy niya. Pero hindi siya nakapagbigay ng ganung papuri dahil hindi niya kilala ang Panginoon sapagkat umalis ang Panginoon agad. Pero yung kilala nila ang Panginoon, nung sila ay pinagaling ng Panginoon, katakot-takot na papuri ang ginawa nila. Una, yung dalawang bulag na sumigaw. After nun, they praises and follow Jesus. So marami pang istorya dahilan sa pagsunod sa Panginoon. Can you imagine? Siguro kung ipaparaphrase ko, inaabangan nila ang Panginoon. Pag dumaan ng Panginoon dito, ganito gagawin ko. Parang yung babae na inagasan ng 12 taon ng dugo. Inagasan ng dugo ng 12 taon. Sa kanyang kaisipan, meron na siyang plano. Si Jesus, hopeless na siya. Lahat ng yaman niya ay nawala. Pero sabi niya, nung na-realize niya na merong isa pa na meron siyang pwedeng tanganan, which is si Jesus Christ na nagpapagaling na anumang uri ng sakit. Sa kanyang kaisipan, kahit nandun siya sa kalagayan, nandun sa, sabihin natin, sa ganung may uri ng sakit, hindi siya naging hopeless, bagkos nagsabi siya sa kanyang isipan, mahawak ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Yesus. Ako ay gagaling. So bago mangyari ang paghawak niya, napakahirap ang pagpunta niya sa Panginoon. Sapagkat lahat ng sumusunod, napakaraming sumusunod sa Panginoon, crowded. Maraming mga sinasabi natin na protector of Jesus, hindi basta-basta siya mahahawakan. Di ba yung mga bouncer? Kapag celebrity ka, maraming kang mga guard, bouncer, para hindi ka May mga ganun. Pero yung babae ngayon, sa kanyang plano, ganito gagawin ko. At na-execute ang plano. At sabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa ating paghingi sa Panginoon, sometimes, kailangan yan, may act of perseverance. May act ng pagpupumilit. May act sa pananalangin. Ang Luke chapter 18, hinalimbawa ni Jesus about prayer. Pinatulad to sa isang babae na humihingi ng hustisya sa isang judge na masama. Pero dahil sa kanyang pagpupumilit, pinagkalooban siya ng kahilingan or ng kanyang kahilingan ay pinagkaloob sa kanya. At ang sabi ni Jesus, sabi ni Jesus doon sa parable na yun, sa pagdating kaya ng Son of Man, meron kaya siyang masusumpungan na pananampalataya. O,
will he find faith on earth when the Son of Man comes? So what I'm trying to say here, never stop planning, never stop seeking the Lord. Ang Luke chapter 11 is about prayer din. Pero hinalimbawa ng Panginoon na mayroong pagpupumilit katulad ng isang kaibigan na nangangailangan ng pagkain doon sa kanyang kaibigan. Kakatok siya kahit madaling, o sabihin natin ng gabing-gabi na. At sabi ng Panginoon doon, seek and he shall find. Knock and he shall be open. See? Pinapakita sa atin ano ang act of faith natin sa darating na 2025. Yes, lahat ng nasa paligid natin ay nagbabago. Pero alam niyo ba na hindi ako matatakot? Sapagkat alam ko kung paano ang Panginoon noon, siya pa rin ang ngayon, siya pa rin ang darating na hindi magbabago. Nung nawalan ako ng trabaho, ng pinakainam para sa aking sarili, magandang posisyon, magandang sahod, noon, nung nawala sa akin yung kala ko nakatapusan na. Pero na-realize, sabi ng Panginoon sa akin, ano ang meron ka na pwede mong ibigay sa akin? And I will multiply it in 1,000 times. And I will use that na yung binigay sa akin para mabigyan ng blessing ang karamihan. At yun ang nangyari. Tinaas ko sa Panginoon, ang meron ako, motor, laptop. Binigyan ako ng trabaho. Motor na naglalako ng itlog, laptop na nagtatrabaho na namang meron part-time job dyan. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Dahilan siya nagsabi, siya ang magbibigay ng magandang pagbabago sa iyong buhay. And then I realized kung bakit pala kailangan akong baguhin sa kalagayan noon. Dahilan darating pala ang pandemic. He knows the future. He knows better sa atin. And sabi ko sa mga kapatid, huwag kang matakot. There is a season in your life na makakaranas ka ng ganyan. Yung tinibagan, yung pinaka-mamahal mo, yung pinaka-sabihin natin na maganda sa iyo, pagdating ng yan ay nawala, pag yan ay nagbago, anong ang gagawin mo? Pero kung aking binigay ang tiwala sa Diyos, He knows better plan for me. And I realized, kaya pala, nilagay ako sa online job dahil meron darating na ganito. At yun ang aking hindi malilimutan at magiging isang kumpiyansa sa mananampalataya dahilan meron kang karanasan na ang Diyos ay buhay. Bakit ka matatakot? At pwede kong ibahagi, pero yung iba lang, depende kung mananampalataya sila o hindi. Iba-iba po ang level ng inyong pananampalataya. Pero, alam nyo ba, I never stop planning. May plano ko ganito, ganyan. But I seek to the Lord. Hindi pinagkaloob. And then, binigyan niya ako ng ganito gawin mo. At mula noon, doon ko ginawa ang plano ko. Doon sa kalooban na meron siya. If God give you an advice, doon ka mag-base ng plan. Doon sa binigay niyang advice. And it will succeed. For example, God leads you na mangaral sa iyong kamag-anak doon sa dako ng Mindanao. Huwag tayo maging one-tamad, nanghihintay lang natin ng panahon na darating ng pera, tapos darating ang trabaho. Hindi. Dahilan, inordain ka ng Diyos na pumunta doon, gumawa ka ng plano para ikaw makapunta roon. At sabi mo, Panginoon, this is my plan because this is your will. If it is my will, it is your will, Lord, grant it, Lord. At kapag yan yung kanyang grant, it will succeed. Of course, magkakaroon ka ng benefits. Nakapunta ka doon, meron pang benefits yan sa iyo. You will enjoy ang buhay na mananampalataya kapag gano'n ang ating way na magsangguni manampalataya sa ating Diyos. Kaya anuman ang dumating sa ating pagbabago, ang dumating ang pagbabago ng taon sa ating buhay, kung napatunayan natin sa ating Diyos, napatunayan natin sa sarili na ating Diyos ay buhay na hindi nagbabago,
bakit ka pa mangangamba? Walang pinagkaibaan noon sa ngayon. It's the same thing na nagbabago. Hallelujah. Malapit ako magtapos, ngunit kanina ko pa iniisip kung saan verse ko hahanapin yung isang tribe sa Israel, I think, tribe ng isang maliit na tribe, pero dahilan sa meron silang kaalaman in the future, I forgot the verse and chapter. So gusto kong sabihin sa inyo, yung verse na yon, Issachar, yun yata yun. Mahanap nyo, maganda yon magbasihan. Isang maliit na tribo sa Israel, ang tribo ng Issachar, pero kahit na sila ay maliit, nandun sila nasumpungan sa napakagandang kalagayan sapagkat dahilan maliit sila, alam natin pag maliit, walang kakayanan, pero nagawa nilang maging mananagumpay sa lahat dahilan meron silang nalalaman sa darating na season. Can you imagine? Kapag alam mo na ang araw ng kinabukasan, of course, ang meron ka is kumpiyansa. Tama? Kung alam mo na ang darating na ganitong mangyayari sa hinaharap, meron ka ng paunang kaalaman sa hinaharap. Well, ang meron sa iyo, kumpiyansa. At kaya mong managumpay sa lahat ng anumang kaparaanan na mayroong pagbabago sa iyong buhay sapagkat meron ka ng kaalaman sa hinaharap. Hallelujah. Tayo ay tumayo sa gabing ito. Hallelujah. Napakainam ng inawit kanina at gusto kong awitin natin muli na merong lubos na kumpiyansa, lubos na may tangan-tangang pananampalataya. We've been made more than conqueror. Bakit we've been made? Sapagkat ang buhay mo ay hindi pa tapos sa mundong ito. Ang mangyayari lamang sa mga ginawa ng Diyos, na disenyo ng Diyos sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kalagayan, ay parati ka lamang masusumpungan na mananagumpay. Romans chapter 8, verse 37, it says, Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Hallelujah. At sabi ni Apostol Pablo, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come. Hallelujah. Nor things to present and nor things to come. Magbago man yan. Hallelujah. Hey, sabi na po sa Pablo, I am persuaded. Hallelujah. I will be more than conqueror. Hallelujah. For verse 39, nor height, nor depth, nor other creator shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Hallelujah. Salamat, hallelujah, dakilang Diyos, hallelujah, sa iyong mga salita sa gabing ito. Bagamat ito ay napakasimple lamang, ngunit aming nakita, hallelujah, kung gaano ka katapat, hallelujah, how you are faithful to us, O Father God, how you love us, O Lord. Matatapos ang taon 2024 at magbabago at darating ang year 2025. Hallelujah. Marami sa amin, naging hindi maganda ang 2024 sa aming buhay. Ngunit amin din, Panginoon, nakita, hallelujah, bagamat hindi maganda, ngunit, O Diyos, hindi mo kami pinabayaan. Ngunit, O Diyos, hindi mo kami pinagkulang. O Diyos, hindi mo kami, hallelujah, hinayaan sa kawalan, kundi binigyan mo kami lalo pa ng lubos na pananampalataya pagkapit sa iyo, O Diyos. Sapagkat gaano man hirap ang aming diranas, hindi ka namin masasabi na ito ay sa amin lang, kundi, hallelujah, kahit na sa amin, hallelujah, na in a darkest moment, nariyan ka sa aming buhay, kasama namin, hallelujah.
Oh, hallelujah. Alam namin, O Diyos, ito ay season lamang, hallelujah. At ang season ng hirap na yan ay magbabago din. At darating ang season, hallelujah, ng kaginhawaan sa aming buhay. Hallelujah. Lord, hallelujah, mas higit ka naming pupurihin sa darating na taon sapagkat there is a changing of season in our life. At alam namin ang pagbabago, hallelujah, hallelujah, ito'y better, hallelujah, better than before, hallelujah. Oh, hallelujah, sapagkat, oh God, you are changing us from glory unto glory. Hallelujah. And our faith, hallelujah, ay nag-i-increase from faith unto faith sa iyo lamang. Hallelujah. At ang aming buhay, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ay hindi na masasabi sa amin na kami ay ganito, kundi kami, Panginoon, ay magsasabi, kami ay kami dahilan sa iyong biyaya. Hallelujah. O bakit kami matatakot, O Diyos? We are truly persuaded sapagkat pinatunayan mo na ito sa aming buhay. Mula maliit pa kami hanggang sa ngayon. Hallelujah, hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. Yan ang aming kumpiyansa, sapagkat ikaw din naman nagsabi. Hallelujah, gaya na sabi ni Apostol Pablo, siya na nagpaumpisa ng mabuting bagay, hallelujah, sa bawat isa sa atin. Siya rin naman ang tatapos nito, hallelujah, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Oh, we will be, sabihin natin, established and perfect sa darating na henerasyon na yan, sapagkat hindi sa iyong sarili, kundi sa Diyos na gumagawa, na nagmamahal at nahahabag sa atin. God did not send us a spirit of timidity, kundi God sent us a spirit, hallelujah, na may kapangyarihan upang tayo ay mayroong kalakasan, katapangan, at sabihin natin with boldness na haharapin ang buhay na ito. Hindi ka nag-iisa, brothers and sisters. Hindi kami nag-iisa, O Diyos. Yan ang iyong pangako na iyong pinagkaloob sa amin. If we continue seeking you and asking for your advice, a counsel bilang isang counselor, and we know, Lord, hallelujah, alam namin, ang iyong payo ay mabuti, hallelujah, that you will direct our path. At masasabi namin, hallelujah, sa buhay na ito, Lord, hallelujah, gaya na sinabi, hallelujah, na kami, Panginoon, as a righteous, O God, lalakad sa mundong ito na hindi nangangapa because you directing our path. The steps of the righteous are ordained by God. At kami, Panginoon, na hindi mababahala sapagkat ang iyong plano para sa amin sa araw ng bukas ay mabuti. Sa iyo mauwi mataas na parangal, pagdakila at pasasalamat ni O Diyos. At aming pinaubaya minsan pa ang aming buhay sa iyo nang aming marinig ang iyong mga salita. O Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakilanman. Pinatunayan mo na ito sa amin. Minsan pa aming pinaubaya sa iyo ang aming buhay. Hawakan mo. Igabayan mo kami, Panginoon. Sapagkat sa iyong makapangyarihang kamay, kami ay may tunay na kapayapaan. Neither death nor life, hirap man, sa ginhawa man, sa anuman circumstances sa buhay na ito, no one can separate us from your mighty hand, from your love to us, through our Lord Jesus Christ. As we commit and we dedicate our life to you, Lord, have preeminence in our life. Inaubayan namin sa iyo ang lahat ng ito, maging ang aming pag-uwi, Lord God. Baunin namin, Panginoon, ang pagpapala namin natanggap sa iyo, Diyos. At ikaw pa, Panginoon, ang malaya pang makapagturo, mag-expound ng mga salita na aming napakinggan, O God. Sapagkat, Lord, hindi ka malilimitahan. Ang tao ay may limitahan sa kanyang deliberation ng words, limitations sa oras, limitations sa mga bagay. Ngunit ikaw, Diyos, magawa mo pang mangusap sa aming pagtulog, maging sa aming paghiga, sa aming mga higaan. Malaya kang mangusap at magbigay pa sa amin ng iyong mga salita upang sa gayon, Lord, hallelujah, ang hatid nito ay kalakasan, kagalakan, kapayapaan sa aming buhay. Na alam namin, hindi tao nagsalita, kundi ikaw na siyang nagsasalita sa amin. Oh God, hallelujah. Hahakbang kami
na hindi kami sa aming sarili, kundi kasama ka namin, dala ka dito sa mundong ito. Like Enoch, Lord, we want to be like Enoch, Lord. Enoch walked with God. Oh, hallelujah. Oh, God, hallelujah. Samahan mo kami sa mundong ito. Tulungan mo kami. At alam namin, Lord, hallelujah, na hindi mo kami pababayaan. Kaya naman, papuri, ipagdakila at pasasalamat ay mauwi lamang sa iyo. Ito ay aming samot hiling at dalangin sa pangalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon Jesus Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Minsan pa ating palakpakan ng ating Diyos sa buhay.